tanong po ng ilan, kasama pa talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na National Security Council. Ang 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration. At si VP Sara nga, inununsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Sa isa na namang pagkakataon, ipinakita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang katalinuhan sa pagmamandato ng mga batas patungo sa pagpapanatili ng katatagan ng ating bansa. At bakit natin masasabing sobrang talino ni Pangulong Bongbong Marcos sa galaw na ito? At bakit sa loob ng 89 years, ngayon lang ito ginawa ng Pangulo para lalo pang mapatatag ang seguridad ng bansa? Napaisip ka na ba kung bakit biglang tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulo mula sa National Security Council? Sa unang tingin, tila kontrobersyal ang desisyon, pero ang totoo, ito ay isang genius na galaw na naglalayong tiyakin ang katatagan ng bansa. Ano ang koneksyon nito sa pagbabanta ni VP Sara, mga pahayag ni dating Pangulong Duterte at ang mga delikadong usapin sa Mindanao? Panoorin mo ito hanggang dulo, kaibigan. Baka dito mo makita ang sagot. Hindi may kakaila na ang relasyon ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at VP Sara Duterte ay unti-unting nasisira noong Nobyembre matapos ang kontrobersyal na online briefing ni VP Sara kung saan tila nagbanta siya laban kay PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Naging malinaw na nagkaroon ng matinding tensyon sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Kung ikaw ang Pangulo, paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon? Ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, isang reorganization ng NSC na mag-alis ng mga personalidad na posibleng magdala ng alitan sa institusyon. Sa ganitong paraan, naiwasan niya ang posibleng eskandalo o higit manggulo na maaring makaapekto sa ating gobyerno, lalong higit sa ating bansa. Huwag din natin kalimutan ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila naglalayong mag-udyok ng pagkilos mula sa militar at pulisya. Noong Nobyembre rin, nagbigay siya ng babala tungkol sa posibilidad ng fractured government na hinimok ang mga sundalo na protektahan ang konstitusyon. Sa ganitong konteksto, malinaw na kailangang tiyakin ni Pangulong Bongbong Marcos ng NSC ay magiging isang neutral na katawan na nakatuon lamang sa pambansang seguridad, hindi sa politika o personal na agenda. Pero paano ito nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa gitna ng lahat ng ito, ang usapin ng Mindanao ay patuloy na nanatiling sensitibo. Sa mga nakalipas na taon, ilang ulit nang napabalita ang posibilidad ng cessation ng rehiyon, isang isyong maaring sumabog kung hindi maayos ang pagtugon. Si VP Sara na mula sa Mindanao ay maaring magamit ang kanyang impluensya upang magpalakas ng regional tension. Ngunit sa pamamagitan ng reorganization ng NSC, naalis ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anumang posibilidad na maggamit ang council bilang plataporma ng alinmang grupo o individual na may sariling interes. Ang reorganization ng NSC ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap. Sa pagtanggal ng mga personalidad na may potensyal na magdulot ng tensyon, binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos ng puwang ang isang mas focus, mas epektibo at mas maasang advisory body. Dagdag pa nito, ang pagbawas sa bilang ng mga miyembro ng NSC ay nagpapakita ng pagiging masinop ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili ng mga taong kanyang pinakakatiwalaan. Sa madaling salita, pinaikli niya ang listahan upang tiyakin na ang bawat isa sa council ay tapat sa layunin ng seguridad, hindi sa kanilang interes. Ano ang mensahe ng lahat ng ito?
Sa unang tingin, tila kontrobersyal ang mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung susuriin, ito ay isang matalinong desisyon sa kabila ng tensyon sa pagitan nila VP Sara at mga banta ng pagkilos mula kay dating Pangulong Duterte. Nananatiling kalmado si Pangulong Bongbong Marcos at gumawa ng hakbang na magpoprotekta hindi lamang sa kanyang administrasyon kundi sa buong bansa. Ang bottom line, hindi lang ito tungkol sa reorganization ng NSC. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng katatagan at pagkakaisa ng Pilipinas sa harap ng mga hamon. Ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang talino upang gawing mas simple, mas malinis at mas epektibo ang NSC. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, ipinamumukha niya na ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagkompromiso, kundi sa paggawa ng tamang desisyon, kahit pa ito ay magdudulot ng kontrobersya. Kaya naisip mo bang hanggang dito ay nagigising tayo sa kahalagahan ng hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos? Kung oo, iyan ang tinatawag na maingat ngunit makapangyarihang pamumuno. Awit 37 verse 12 to 13. Ang masama ay gumagawa ng pakanalaban sa matuwid at naggangalit laban sa kanya. Ang Panginoon ay tatawa sa kanya sapagkat nakikita niyang ang araw niya ay dumarating. Sa harap ng mga pagsubok at banta, ang talino at tapang na ipinakita ni Pangulong Bongbong Marcos ay maihalin tulad sa matuwid na pamumuno na naninindigan sa kabila ng mga balakid. Ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng galaw sa mga lider upang protektahan ang kanilang nasasakupan mula sa masama. Sa kanyang karunungan, tinutulungan niya ang mga pinuno na gumawa ng mahihirap na desisyon upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Ang awit 37 ay nagpapaalala sa atin na ang masama ay may takdang wakas at ang mga matutuwid na kilos ay magdadala ng tagumpay para sa kabutihan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, kami po'y nagpapasalamat sa iyong karunungan na ibinibigay sa aming mga pinuno. Salamat po sa tapang at talino na iyong ipinagkakaloob sa aming Pangulo upang gumawa ng mga mahihirap ngunit makatwirang desisyon para sa aming bayan. Naway patuloy niyo pong gabayan ng aming bansa patungo sa kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin namin ang mga nanonood at nakikinig ng content na ito. Naway nauunawaan nila ang kahalagahan ng matuwid na pamumuno at magampanan din nila ang kanilang mga papel bilang mga mamamayan ng aming bansa. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga desisyon at bigyan ng malinaw na pangunawa sa mga hamon ng aming lipunan. Palakasin niyo rin po ang aming mga pananampalataya na ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa mga matutuwid. O aming Ama, inaalay namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga lider at ang bawat Pilipino, maging ang aming bawat puso. Naway ang iyong kapayapaan at proteksyon ang maghari sa amin. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling at itinataas namin ang panalangin ito alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.